po sa ating Panginoong Diyos at siyempre sa lahat sa inyong naririto. Bumabati po ako ng magandang hapon, magandang araw, magandang panahon po sa inyong lahat. Una po ay hayaan niyo munang batiin ko ang ating mga piling panauhin. May mga nanggaling pa po sa Amerika, ang aking pong kapatid, si Dr. Antonio Sibulo, ang aking pong pinsan na mag-asawang Wilma at Freddy Mabilangan, ang akin pong mula po naman sa Australia at sa London ay ang mag-asawang si Mr. and Mrs. Michael Ling Amandi po ng taga San Roque Barra Club. At ang siyempre po sa akin pong asawa na butihing asawa. Ang sabi po niya ay first gentleman at saka dakilang proxy. Pwede na po ba daw sa inyo yun? Si Mayor Calix Katakis. Dalawa po ang mayor ko. At ang isa po, ang una ko ay si Mayor Feli Biernesa. Palakpakan po naman natin. Alam nyo, hindi lang po nakaimbita, talagang historic po sana. Kaya sabi, si Mayor Brigola, Mario Brigola, na nagkaroon lang siya ng konting karamdaman, kaya hindi nakapunta. Sayang po. So sa mga tinatangi ko pong barangay captain, sa pangunguna ng ating ABC President, Edwin Palomar, palakpakan po naman natin. Sa mga tinatangi ko pong mga kagawad ng barangay sa pamumuno po ni Kagawad Martino. At sa Sangguniang Kabataan sa pamumuno po ni SK Visiolo. At siyempre po sa samahan ng mga kababaihan, kalalakihan, siyempre po sa pamamuna yan ng pinakamamahal kong SKL, ang AKSP at ang AYOS. Yan po. Yun pong AKSP, aktibong kalalakihan ng San Pedro. Yun po namang AYOS, Active Youth of San Pedro. At siyempre po sa iba't ibang samahan tulad ng Senior Citizen, Bikers Club, Riders Club, mga Tao Gama, may mga civic organization po tayo dito, homeowners organization po, at mga andito din po, gusto ko pong batiin ang aking kumpare, ang president po at namumuno sa Street Watch, John Rania. Andito pa ba siya? Mr. John Rania. So, at higit po sa lahat, ang nangalaga po sa loob ng 1 linggo, 2 linggo, at mula na noon pa, ang Alliance po ng Mark Guardians. Palakpakan po naman natin. Sa pangunguna po, ni Kumparing Boy Laurente, ni J.O., Major Almadin, at lahat po ng kanilang mga kasama. Maraming salamat sa inyo. At siyempre din po, gusto ko pong banggitin at batiin ang ating pong DepEd Supervisor, si Bert Luna. Nandito po siya. Kasama po ang mga principals natin. Nandito din po ang ating PUP San Pedro Directress, si Mrs. Marisa Ferrer, at ang kanya pong staff sa PUP. Nandito din po ang ating pong San Pedro Technical Institute sa pangunguna ni Mr. Doming Marmeto, na siya pong isa sa atin pong nagasikaso at sila pa po ay nag-perform pa po sa atin ngayon. At siyempre po sa mga kwerpo ng San Pedro Police sa pamumuno ni Police Chief Chito Bersaluna. Sa mga municipal official and staff sa pamumuno po ni Admin Phil Sibulo. Sa mga miyembro po ng Tourism, Culture and Arts, Public Affairs Information Office, San Pedro Technological Institute, MSWD, Engineering, POSO, who made all these things possible. Ito pong lahat ng nakikita niyong ating arrangement, ang lahat po ng ating inuupuan, ang stage pong ito,
ay sila po ay talagang halos 2 araw na hindi natulog. So, sa inyo pong lahat, maraming salamat. You deserve a break. You deserve a break? Okay. At syempre po sa ating sa aking mga kasamang miyembro ng Sangguniang Bayan na magiging unang city councilors sa pamumuno po ni ng una ding magiging city councilor Vice Mayor Rafi Campos. At siyempre po sa ating DILG officer Jennifer Quirante po. At ang ating na-imbita ko din po kung sana yan dito ang ating GOBA team leader Ms. Vilma Martin. At gusto ko rin po, meron din po, alam niyo po, marami pong dumalo dito. Nandito din po ang iba't iba pang bayan mula po sa Taytay, si Seni at si Maring LB. Nandito po sila. At siyempre po, may babanggitin po ako, andito sila ngayon, Benti at Lita Sibulo. At sa mga kasama po, sa inyo pong lahat, na mga kasama, sa pakikibaka mula pa po ng eleksyon hanggang ngayon sa pagsusulong ng tama at matuwid. Mga mamamayan ng San Pedro na sumama po sa amin at naniniwala na ang Team Katakis Campos ang dapat mamuno sa bayan at maghatid sa dapat luklukan nito sa panahong ito. Nandito po kayong lahat. At higit po sa lahat sa ating panauhing pangdangal, kami po ay minsan lang nagkausap, but I feel she is someone I can relate to. I want to be close to her. Ang ating pong kagalang-galang, Josefina Castillo, Regional Director ng Region 4A ng DILG. So siguro po naman ay nabanggit ko na doon po sa iba. Pasensya na po. Alam ko, inimbitahan ko din po ang aming pinsa, nagsimula pa din sa state, si Mario Imelda Dig. Hindi rin siguro. At lahat po ng aming mga kamag-anak sa Sibulo, sa mga Matapena na sa mga Letun, sa mga San Vicente, napakarami ko pong kamag-anak. Ano po, meron din po ditong mga taga Muntinlupa, Vilma de Mensa Alvarez at Lito Alvarez, Nena Sibol Organa, palagay ko po yung dito sila. Gusto ko po silang banggitin. Mahalaga po ang ginampanan nila sa ating buhay. Po. So muli po, sa inyo ay magandang hapon. Sa akin pong formal na pag-upo bilang mayor, may nais po sana akong liwanagin at pabulaanan. Hindi po totoo ang kumakalat na balita. Meron pong kumakalat na chismis na ako daw po ang nagpa-disqualify kay Mayor Katakis. Totoo po, maniniwala po ba kayo doon? Para daw po ako makaupo, i-disqualify ko daw po sila. So, ang totoo po naman, meron po din naman isang nagtanungan daw, nakarating po sa akin. Sabi nila, si Mayor Katakis kasi talagang legend na. Parang lahat halos ng hilingan ng tao nagagawa niya. Lahat ng hindi hilingin, ginagawa rin niya. Ano? May programa siya, may direksyon siya. Sino kaya ang tatalo kay Mayor Katakis? May sumagot po. Wala na pong tatalo. With due respect, Narly. Si Baby Katakis daw po. At nangyari po naman ito, kaya lang, with consent ko. Alam niyo po naman akong asawa niya, mas tunurin po ako. Ang perception po ng iba ay hindi. Pero sa totoo lang po, whatever the mayor says, yun po ang dapat mangyari. Kahit po siguro, alam po naman niyo ako, o si Sarah din. Ano sabi ko sa mga babae, napakaira din, ano po, pakialamera din, mga kababaihan. Pero pa sa amin po, pag sinabi ni Mayor, sa amin pong mga meeting sa Roadmap 2020, yun po ang masusunod. Tahimik po si Baby. Alam nyo, na ang nagdaang eleksyon, napakarami pong maniobra ng ating kalaban. Ito,
Black propaganda gamit lahat po ng media. Gasgas na po ang social media. Pati nga po sa pagsasubstitute. Aba, hindi na po kami nahirapan na sabihin sa inyo na ako na ang kandidato. Sila na po ang nagsabi sa inyo. Ang sabi po nila sa inyo, tandang-tanda niyo ba? Isulat daw po niyo ang pangalang baby sa balota. Kaya nga po, thank you po sa kanila. Kaya nga po sabi ko, siguro naman po, wala naman pong makakapagsabi na, teka, ang ibinoto namin ni si Mayor, bakit si Baby Andoron na yun? Palagay ko po naman, alam po ng bumoboto noon na ang ibinoboto nila ay ako na. The statement is to be used. Pero mayroon po akong ibang natutunan sa eleksyon to. May iba po akong nabagay na nakita at kinatuwa ko po. Humahanga po ako sa inyong lahat, mamamayan ng taga San Pedro. Mararangal po ang taga San Pedro. Ito po ay akin pong ipagsasabi. Ipinakita po ng taga San Pedro, ayaw nila ng mapanirang tao. Ayaw ng taga San Pedro ng mga masasamang salita na nagbabagay naman sa nagsasalita. Ayaw nila ng pananakot. Ayaw nila na ang kanilang karapatan ay gustong sakupin, bilhin, at nakakakita sila. Ang taga San Pedro po ay nakakakita ng mga uugat sa pamahalaan na baka magdala sa kanila sa kawalan. Correct. Sa kawalan ng direksyon, sa kadiliman. Kaya nga po, mabuhay po kayo. Palakpan po naman natin kayo lahat. Mga minamahal kong taga San Pedro. At magsisilbing inspirasyon po sa akin itong pinakita nyo sa aming mag-asawa, sa amin pong lahat ng mga kasama. No? Marami pong tukso, alam ko, marami pong push and pull na talagang nangyari itong eleksyon. Pero you stick with us. At inaniwala po kayo na sa amin na higit sa amin pong mga sinasabi na pauunlarin po namin, pagagandahin po namin, matino at mahusay na pamamahala po ang gagawin po ng Team Katakis Laban. I am and will continue to be proud of you, mga kababayan ko. Sa pinakita po niyo sa akin ni Mayor Katakis, mga kasama, nagbigay po ng so much hope sa akin. Sobrang pag-asa sa aking kalungkutan. Alam po naman nyo, may pinagdadaanan din po ang aming pamilya. Ang makakusahan ka at mapagtulungan ka nang wala kang magawa ay talaga pong nakapagbigay ng lungkot sa akin. Pero kayo po ang nagbigay ng pag-asa. Kaya makakaasa po kayo na paglilingkuran ko kayo. Itutuloy ko po ang ginawa ni Mayor Katakis at ng nakaraan nating mga konsihal. Pagagandahin ko po, mas pagagandahin ang ating mga programa at proyekto para sa inyo. Alam ko po, nagkaisa po tayo. Tayo po lahat dito sa San Pedro ngayon ay nanggaling na sa iba't ibang probinsya, nanggaling na sa iba't ibang rehiyon. Pero tayo po ay nagkaisa. Kaya makakaasa po kayo muli ng pangako na matino at mahusay na paglilingkod ang isusukli namin sa inyo. Pero gusto ko po din ipabatid ito sa inyo. Marami po tayong pangangailangan. Hindi po namin kakayahin lahat. Pero kung magkakasama po tayo, kakayanin po natin. Kaya ang salita po natin, kaya natin. Kaya natin po ba? Ang unang buwan po ay aming iuukol sa pag-aaral sa mga dapat ipagpatuloy, mga dapat gawin, ilagay sa tamang plano, at kailangan po namin ng inyong partisipasyon. Kailangan namin kayo pag tayo ay nagsasagawa na ng mga nasabing programa at proyekto. Ang kamay po ng pamahalaan ay laging nakabukas sa inyo, laging hahaplos sa inyo. Sana po ay ibot niyo din ang inyong mga kamay. Tunay po ang salita na pag tayo ay magkakasama, ay atin pong kayang-kaya. We will reach out to those na hindi po sumama sa atin.
Magtulong-tulong po tayo. Simula po ngayon, kalimutan na po natin ang politika. Yung po hindi natin nakasama, we reach out. Tulungan niyo po kami na mga nandirito, mga inihalal niyo. Hindi natin sila pwedeng iwan. Kasama po natin sila. At sa akin po mga kapwa public servant, alam ko pong narito ang ating manggagawa sa pamahalaan. We will work together. Pati na po ang barangay, pati na po ang mga kagawad, ang ating pong kabataan. We will work together para sa kabutihan ng mga mamayan at ng bayan. Magkasama po tayo. I will pray hard that I will impart what we should do. And pray as hard that you will understand me why we should do it. Gusto ko po kayo maging little mayor, little mayora. Para sa akin po, maganda ang salitang iyon, hindi po kapintasan. Hindi po panunodyo. It means kinagampanan mo ang tungkulin mo. Nagbibigay ka ng solusyon sa isang problema at magkaroon ng magandang resulta. So okay po, everyone, sa akin pong tinatawagan ko po ang nasa ang akin pong kapwa public servant sa pamalang bayan, little mayor, little mayora, okay po ito. As long as tayo po ay nagsisilbi sa ating mga kababayan, lalo na sa higit na nangangailangan. Meron lang po akong gustong ibahagi sa inyo. Ang panuntunan po sa pamahalaan ay babahagi ko po sa inyo. Una po ay tungkol sa pangarap. Madalas pong sabihin, marinig natin, libre ang mangarap. Pero walang pangarap na matutupad hanggang hindi po tayo gumigising, bumabangon upang simulan ang trabaho, upang ang pangarap ay makamit natin. Ang ikalawa po ay tungkol sa pagpapunyagi at pagsisikap. Ang isang politiko o lingkod bayan na may gustong gawin para sa bayan ay gumagawa ng paraan. Hindi kabaligtad ito. Hindi ang hinahanap ay dahilan o balakid para hindi ito magawa. We can copy, we can innovate best practices ang nanandyan na at create them for our own, para po naman kopyahin din ng iba. Ikatlo ay tungkol po sa tagumpay. Ang tagumpay ay pagkakaroon ng tamang punteriya, tamang sandata para tamaan ito. Alamin ang gusto, alamin ang mga kailangan para magawa ito. Pagkatapos, isakatuparan ang plano, maging resourceful, mag-innovate kung kailangan para makamit ang tagumpay. Ang ikaapat po, tungkol sa pananampalataya sa ating may kapal. Ang pananampalataya ang nagbibigay ng kapanatagan sa oras ng panganib o kaguluhan. Alam ko po, lahat kayo na sa loob ng linggong ito ay naririto, nadama po natin yan. Kung kayo po ay naririto, ang iba naman po na wala dito ay nananalangin. Sa mahigpit na pagtawag o panalangin, ay makakamit po natin ang kalooban ng Diyos dahil sinabi niya, all things work together for good. And seek ye first the kingdom of God, and all things will be added unto you. I just would like to add na pag po tayong ika nga ay magkaroon ng alinlangan o magtanungan sa ating pananampalataya. How deep, how shallow it is. Sapat na po ang makita nyo na tayo po ay talagang, ang pamamahala po natin ay talagang, ang atin po talagang kikilalanin na namumuno sa atin ay ang ating Panginoong Diyos. At ito po ay tunay, kaya ako po ito sinasabi sa inyo ngayon, napatunayan na po namin ito na talagang ang ating pong Panginoon ay ikangan niya, I can remove your mountains. Sa panghuli, tungkol po naman sa buhay. Ang buhay pala po ay parang isang bangko. May mawi-withdraw ka lang kung mayroon kang dineposito. Hindi siya dapat tingnan na parang isang slot machine na maghulog ka lang, umasa ka, baka makuha mo ang jackpot. Hindi po ganon. Kung ano at gaano ang pinunla ay siya rin aanihin. Atin pong itatanim ang punla ng pagbabagong angkop
napapanahon para ating anihin. Correct. At bayaan niyo pong idagdag ko pa, gusto ko po talagang mawala yung salitang kapag hindi maganda, kapag mediocre, na hindi maganda ang pagawain, ang sasabihin po, gobyerno kasi. Gusto ko pong magsimula tayo ng trend na kapag sinabing maganda at maayos, ang sasabihin po, gobyerno kasi. Kahit po ako ay matagal na sa gobyerno din bilang Vice Mayor, Executive Director ng Roadmap, gusto ko pa pong idagdag sa ating pagsasagawa ng mga mandated o impact program ang corporate style of governance. Ito na po ang panahon ngayon. Dapat po tayong sumakay sa panahon or else mahuhuli po tayo sa panahon. Walang masama, walang bawal. In fact, it is fair and will give merit to those who deserve. And will not leave things in question unanswered and not done. May isang matalinong tao po na nagtanong sa isang seminar. Let me share it with you. Ang sabi po niya, what is the biggest room na inyong ginagalawan? May nagsabi po, may sumagot, office room. May nagsabi po, living room. May nagsabi po, master bedroom. Meron isa nagsabi nga toilet daw. Pero may isang sumagot, room for improvement. Kaya para po sa ating lahat mga kababayan, individually as a group, we have plenty of that room. Lahat po tayo ay may tinatawag na free will. Sabi nga, hindi pinapakialaman ng Diyos ang ating free will. Kung ang Diyos ay ganoon, lalo naman po akong isang pinuno nyo na magtatangkang pakialaman ng inyong free will. Ang hamon ko lang po sa kapwa ko public servant, mga kapanalig sa politika, sa inyo mga kababayan, dito sa napipintong lungsod ng San Pedro, bigyan po natin ang pagbabago na ating inaasam.